Biyernes na yun ay tila isa na namang ordinaryong gabi para kay Lucia. Isang matagumpay na babae sa larangan ng marketing, si Lucia ay laging nagsusumikap sa trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, naglaan siya ng oras para makapag-relax at makipagkita sa mga matatalik niyang kaibigan. Isang sikat na kafe sa gitna ng lungsod ang kanilang napiling tambayan. At habang nagkukwentuhan sila sa loob ng kafe, dama ang kaginhawaan ng gabing iyon. Paglabas ni Lucia mula sa kafe, dala niya ang isang ngiti sa kanyang muka. Suot niya ang kanyang puting damit na akma sa kanyang payat at maringal na pangangatawan. Ang kanyang sopistikadong itim na handbag na may kilalang tatak ay nakakabit sa kanyang balikat, perpektong bumagay sa kanyang eleganteng kasuotan. Ang natural niyang karisma at kumpiyansa ay lumikha ng isang presensya na hindi maikakailang nakakaakit ng pansin ng mga tao sa paligid. Ngunit sa gitna ng kanyang masayang paglalakad patungo sa paradahan, lumapit ang dalawang pulis. Ang isa ay si Samuel, isang may edad na lalaki na may malakas na presensya. Matipuno at may malamig na titig, agad niyang nakuha ang atensyon ni Lucia. Kasama niya ang mas batang opisyal na si Luis na halatang kinakabahan at nag-aatubili sa kanilang misyon. "Magandang gabi, ma'am," bati ni Samuel ng walang emosyon. "May ulat kaming natanggap na may nangyaring nakawan sa lugar na ito. Kailangan naming suriin ang inyong bag." Napahinto si Lucia. Nagulat siya sa biglaan at walang pasubaling hiling na ito. Sa kabila ng kanyang gulat, nanatili siyang kalmado at tinaglay ang dignidad sa kanyang tindig. "Pasensya na, pero wala akong nalalaman tungkol sa sinasabi niyong nakawan," sagot niya ng mahinahon ngunit matatag. "Galing lamang ako sa kafe at nakipagkita sa mga kaibigan ko." Ngunit tila hindi nagustuhan ni Samuel ang kanyang sagot. Sumilay ang isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi habang ininspeksyon niya si Lucia mula ulo hanggang paa. "Standard procedure ito, ma'am," ani Samuel. "Wala kayong karapatang tumanggi." Ang simpleng pahayag na iyon ay nagpainit sa damdamin ni Lucia, ngunit nagdesisyon siyang manatiling mahinahon. Sa halip na magpatalo, mariin niyang sinabi, "Naiintindihan ko na trabaho niyo ito, ngunit hindi niyo pwedeng basta-basta akong gipitin nang walang sapat na batayan. Kung kinakailangan, handa akong sumama sa presinto upang linawin ito." Ngunit sa halip na magpakita ng profesionalismo, nagpakawala ng mapanuyang tawa si Samuel. "Akala mo ba kailangan ko pa ang pahintulot mo?" ani niya, puno ng kumpiyansa sa sarili. Sa isang iglap, tinangkang abutin ni Samuel ang handbag ni Lucia. Tila wala siyang pakialam sa anumang maaari nitong sabihin o gawin. Sa mga sandaling iyon, nanatili si Luis sa tabi ni Samuel. Tahimik siyang nakatayo, halatang nagdadalawang isip kung dapat ba siyang makialam. Ang kanyang kaba ay kapansin-pansin, ngunit tila wala siyang lakas ng loob upang kontrahin ang kanyang nakatataas. Ang unang gabi na akala ni Lucia ay magiging payapa at puno ng kasiyahan ay unti-unting nagiging isang masalimuot na eksena. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya dapat sumuko sa ganitong uri ng pang-aabuso. Nakaharap pa rin si Lucia kay Samuel. Ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid, ngunit baka sa kanyang mukha ang pagkabahala. Sa kabila ng kanyang matibay na pagtutol, tila wala itong epekto kay Samuel. Isang marahas na kilos ang sumunod. Inabot ni Samuel ang handbag ni Lucia at walang pakundangan itong hinablot mula sa kanyang kamay. "Anong ginagawa niyo?" tanong ni Lucia. Ang boses niya ay nahaluan ng galit. Sinubukan niyang abutin pabalik ang kanyang bag, ngunit mabilis itong iniwas ni Samuel, na para bang walang halaga sa kanya ang nararamdaman ng babae. "Standard procedure ito, ma'am," malamig na sabi ni Samuel habang sinimulan niyang kalkalin ang laman ng bag. Tumalsik ang ilang gamit ni Lucia mula rito. Isang lip balm, cellphone, wallet, at isang maliit na pouch. Lahat ng iyon ay inilabas niya ng walang respeto sa pag-aari ng babae. "Wala kayong karapatang gawin ito," giit ni Lucia habang pilit na inaabot ang kanyang bag.
Subalit masyadong malakas si Samuel para sa kanya. Ang bawat kilos ni Samuel ay tila sinadya upang ipakita na hawak niya ang kontrol. At ang panunuya sa kanyang mga mata ay mas lalong nagpasidhi ng galit ni Lucia. Sa gilid, si Luis, ang mas batang opisyal, ay nakatayo lang at nagmamasid. Kitang-kita ang kaba sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya gumawa ng anuman upang pigilan si Samuel. Sa halip, inilihis niya ang tingin. Tila ba nag-aalangan kung dapat ba niyang suportahan ang ginagawang ito ng kanyang nakatataas. Samantala, unti-unting napansin ng mga tao sa paligid ang kaguluhang nangyayari. May mga huminto sa kanilang paglalakad, nagtipon, at tahimik na nagmasid. Ang ilan ay nagbulong-bulungan, ang iba'y tila nagdadalawang isip kung dapat ba silang makialam. Ngunit sa bawat isa, naroon ang parehong takot na baka madamay sa kaguluhan. "Walang nakaw dito," mariing sabi ni Lucia. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong tindig. "Wala kayong basihan para sa ginagawa nyo." Ngunit si Samuel, tila hindi naririnig ang kanyang mga salita, ay nagpatuloy sa ginagawang paghahalughog. Sa wakas, ibinaba niya ang bag ni Lucia at sinabing, "Wala nga, pero hindi ibig sabihin nito ay tapos na tayo." Napapikit si Lucia, pinipigilang kumulo ang kanyang dugo. "Ginagawa ko lang ang trabaho ko," malupit na sabi ni Samuel, na animoy may tono ng panunuya sa kanyang tinig, "at wala kang karapatang tumanggi." Ang kanyang mga salita ay parang patalim na tumama sa dignidad ni Lucia. Alam niyang mali ito, ngunit sa harap ng isang taong tulad ni Samuel, na tila hindi natitinag sa kahit anong moralidad o batas, ramdam niya ang kawalan ng kapangyarihan sa sandaling iyon. Ang mga tao sa paligid ay nagpatuloy sa panunood, ngunit walang lumapit upang tumulong. Isa-isang naglakad palayo ang ilan. Iniiling ang kanilang ulo, habang ang iba'y nanatili upang masaksihan ang kahihiyang dulot ni Samuel. Sa loob ni Lucia, isang alab ng galit at pagkadismaya ang nagliliyab. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Alam niyang hindi siya dapat magpatalo. Ang paninigas ng kanyang kalooban ay para bang isang paalala sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaang magwagi ang pang-aabuso. Ngunit sa sandaling iyon, kailangan niyang harapin ang susunod na hakbang ni Samuel. Matapos halughugin ang bag ni Lucia at walang makitang anumang kahina-hinala, tumigil si Samuel. Pero ang tingin sa kanyang muka ay hindi lumambot. Sa halip, tila may naisip siyang mas nakakainsultong gagawin. "Bag lang?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panunuya. "Paano kung may tinatago ka sa katawan mo?" Nagulat si Lucia. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula kay Samuel. "Ano? Wala akong ginagawang masama." "Tapos na ito," mariin niyang sabi habang pilit pinipigil ang nanginginig na boses. Ngunit ang pag-asa niya na matatapos na ang panggigipit ay mabilis na naglaho. Tila wala nang pakialam si Samuel sa anumang paliwanag o protesta ni Lucia. Bigla siyang yumuko at sinimulang itaas ang laylayan ng damit ng babae. Ang malamig na hangin ng gabi ay bumalot sa kanya, ngunit mas malamig ang damdaming dulot ng pagkahubad ng kanyang dignidad sa harap ng lahat. "Tumigil ka! Huwag mong gawin ito!" sigaw ni Lucia habang pilit niyang tinatangkang pigilan ang ginagawa ni Samuel. Hawak niya ang kanyang damit, ngunit mas malakas si Samuel. Ang lakas ng kanyang kamay ay naging simbolo ng kawalan ng habag at respeto sa karapatan ng isang babae. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, patuloy si Samuel sa kanyang ginagawa. Tila walang pakialam sa kahihiyan at takot na nararamdaman ng kanyang biktima. Samantala, ang mga tao sa paligid ay walang ginawa kundi magbulong-bulungan. "Grabe naman yan," sabi ng isang matandang babae, nakatingin habang humihigpit ang hawak sa braso ng kanyang kasama. "Bakit ganito ang mga pulis ngayon? Wala na talagang magawa ang batas." Tugon ng isa pa, ngunit walang sino man sa kanila ang naglakas loob na kumilos. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng awa, ngunit kasabay nito ay takot. Isang takot na tumutukoy sa kawalan ng kontrol laban sa awtoridad na ipinakita ni Samuel.
Habang tumitindi ang eksena, si Lucia ay tila nakalubog sa isang bangungot na ayaw matapos. Naririnig niya ang kanyang sariling boses na humihiyaw. Nagmamakaawa, ngunit ang mga ito ay tila walang epekto. Ang katahimikan ng mga nanonood ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na puwersang ipinapakita ni Samuel. Ang bawat saglit ay tila mabagal. Tumago sa puso ni Lucia ang bawat bulong at bawat tingin. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay tila mga punyal na humiwa sa kanyang dangal. Ang kanyang mukha ay namula sa kahihiyan at ang kanyang damdamin ay nagliyab ng galit at takot. Sa wakas, matapos ang tila napakahabang sandali ng kahihiyan, binitiwan ni Samuel ang kanyang pagkakahawak. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kasiyahan sa nagawa. Walang pasubali niyang sinabi, wala naman palang kahit ano. Si Lucia, bagamat nanginginig sa galit, ay hindi na nagpatuloy sa pakikipagtalo. Ang kanyang puso ay mabigat at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinulot niya ang kanyang bag, inayos ang kanyang sarili, at marahan ngunit buong dignidad na lumakad palayo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng mga tingin ng mga tao at ang kawalan ng suporta mula sa mga nakasaksi. Sa kabila ng matinding kahihiyan, isang bagay ang sigurado. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi magtatapos sa gabing iyon. Sa ilalim ng kanyang pagkakahiya ay may umuusbong na determinasyon. Hindi niya hahayaang makalampas nang walang pananagutan si Samuel. Pagkarating ni Lucia sa kanyang apartment, halos mawalan siya ng lakas. Hinubad niya ang kanyang coat at ipinatong iyon sa upuan. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa walang laman na espasyo sa harapan niya. Ang bigat ng pangyayari ay tila unti-unting sumiksik sa kanyang dibdib. Ang pag-alala sa mga nangyari kanina ay parang isang sumpa. Paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ni Samuel. Nararamdaman ang malamig niyang hawak at nakikita ang mga mata ng mga tao na tila humuhusga sa kanya. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Walang tigil na dumaloy ang sakit at kahihiyan. Humikbi siya, pinipilit na makontrol ang sariling damdamin. Ngunit sa gabing iyon, tila wala nang natitira sa kanya, kundi ang kawalan at pagkadurog ng kanyang dignidad. Ang mga alaala ng bawat sandali ay parang mga piraso ng salamin na muling sumusugat sa kanya. Ang bawat tingin ng mga tao, ang malamig na ngisi ni Samuel, at ang pakiramdam na wala siyang magawa laban sa abuso. Lahat ng iyon ay tila binabayo ang kanyang isipan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit na iyon, naroon ang maliit na boses sa kanyang puso. Nagsasabing hindi ito maaaring matapos ng ganito. Bumangon si Lucia mula sa kama at dinampot ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kaibigan niyang si Helen, ang taong una niyang naisip na maaaring makatulong sa kanya. Nang marinig niya ang boses ni Helen sa kabilang linya, tila lumuwag ng bahagya ang bigat sa kanyang dibdib. Lucia, anong nangyari? Tanong ni Helen. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Helen? Humikbi si Lucia. Pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Inabuso ako ng pulis kanina. Winalanghiya niya ako sa harap ng maraming tao. Natigilan si Helen. Ano? Anong ginawa nila? Saan ito nangyari? Dahan-dahang ikinuwento ni Lucia ang lahat, mula sa paglapit ni na Samuel at Luis hanggang sa marahas na pag-inspeksyon sa kanya. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang galit ni Helen na unti-unting sumiklab sa bawat salitang naririnig nito. Lucia, hindi ito pwedeng palampasin, mariing sabi ni Helen. Dapat mong isumbong ang pulis na yon. Hindi siya pwedeng magpatuloy sa ganitong klaseng abuso. Pero sino ang maniniwala sa akin, Helen? Sagot ni Lucia, puno ng pag-aalinlangan. Pulis siya, at sino ba ako? Isang ordinaryong tao lamang. Hindi importante kung sino ka, Lucia, giit ni Helen. Ang mahalaga, may karapatan ka, at ang ginawa nila ay mali. Kaya hindi mo dapat hayaang matakot ka. Lalaban tayo. Natahimik si Lucia.
Ang determinasyon sa boses ni Helen ay parang apoy na nagsimulang sindihan ang natutulog na tapang sa kanyang puso. Tumango siya, bagamat alam niyang hindi iyon nakikita ni Helen. "Tama ka, hindi ako pwedeng manahimik." Matapos ang tawag, dumiretso si Lucia sa kanyang mesa. Kumuha siya ng notebook at ballpen at sinimulan niyang isulat ang lahat ng nangyari. Bawat detalye, mula sa unang salita ni Samuel hanggang sa huling hakbang na kanyang iniwan sa eksena, ay kanyang inulit sa isipan at isinulat ng malinaw at maayos. Ang bawat salita ay tila isang bala na inihahanda niya laban sa taong sumira sa kanyang dignidad. Habang nagsusulat, naramdaman ni Lucia ang unti-unting pagbabago sa kanyang damdamin. Ang sakit at kahihiyan ay napalitan ng galit at determinasyon. Alam niyang mahirap ang laban na ito, ngunit hindi niya hahayaang manatili sa katahimikan. Hindi ito tungkol lamang sa kanya. Ito ay tungkol sa lahat ng posibleng biktima ni Samuel na hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Natapos niya ang pagsusulat at sa wakas, tumigil siya at tumitig sa mga salitang kanyang isinulat. Ang mga pahinang iyon ay naging simbolo ng kanyang panata. Sa gabing iyon, napagtanto niyang hindi na siya magiging biktima lamang, magiging boses siya ng hustisya. Habang si Lucia ay nasa kanyang apartment, sinusubukang buuin muli ang kanyang dignidad. Si Samuel naman ay bumalik sa patrol car na parang walang nangyari. Ang ngisi sa kanyang muka ay nagpapakita ng lubos na kasiyahan, na para bang ang ginawa niya kay Lucia ay isang simpleng laro lamang. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pabagsak na umupo sa driver's seat, naglalabas ng mahinang tawa na unti-unting lumakas. "Tiyak na hinding-hindi makakalimutan ng babaeng iyon ang gabing ito," sabi ni Samuel, na tila proud pa sa kanyang ginawa. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob na sumubok tumanggi. Sa tabi niya, si Luis ay tahimik lamang. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang uniforme, tila nagpipigil ng emosyon. Napatingin siya kay Samuel at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pagdududa sa kanyang nakatatandang kasamahan. Ang mga salita ni Samuel ay hindi lamang nakakabagabag. Ang ngisi nito ay parang tusok na sumasalungat sa kanyang mga prinsipyo bilang pulis. "Samuel," panimula ni Luis, ngunit agad siyang pinutol nito. "Ano? May problema ka ba?" tanong ni Samuel. Ang malamig na tingin nito ay sapat upang patahimikin si Luis. "Kung ako sa'yo, matututo kang gamitin ang kapangyarihan mo. Kung hindi, kakainin ka ng mundong ito." Napatingin si Luis sa labas ng bintana. Hindi na sinagot si Samuel. Alam niyang mali ang ginawa nito, ngunit ang impluwensya ni Samuel sa kanilang unit ay isang bagay na hindi niya basta-basta kayang labanan. Kilala si Samuel bilang isang veterano sa kanilang hanay. Isang taong may malakas na koneksyon sa mga opisyal na mas mataas sa kanila. Ang sino mang magtatangkang kontrahin siya ay tiyak na may kahihinatnang hindi maganda. Sa gitna ng kanyang katahimikan, muling tumawa si Samuel. Ang saya makita ang mukha ng babaeng iyon. Iba talaga kapag alam mong hawak mo ang kontrol. Hindi maiwasang mag-init ang pakiramdam ni Luis sa sinabi ng kanyang kasamahan. Ngunit sa kabila ng galit at pagdududa na nararamdaman niya, nanatili siyang tahimik. Hindi niya magawang magsalita at lalong hindi niya magawang kumilos. Sa bawat pagkakataon na tinangka niyang labanan ang ginawa ni Samuel, ang mga alaala ng kanyang sariling kahinaan at takot sa sistema ay pilit na pumipigil sa kanya. Habang tahimik na binabalikan ni Luis ang mga pangyayari, nagsimulang sumiksik sa isipan niya ang mga alaala ng ibang insidente. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niyang inabuso ni Samuel ang kanyang posisyon. Sa mga nakaraang patrol nila, may mga pagkakataon na nakikita niya si Samuel na nagmamalupit sa mga taong wala namang ginagawang masama. May isang beses na pilit nitong kinuha ang ID ng isang vendor sa kalsada at tinakot ito na kukumpiskahin ng paninda kung hindi magbibigay ng lagay. Ngunit tulad ngayon, nanatili si Luis na walang ginagawa. Ang bawat paglapit ng katotohanan
ay isang paalala ng kanyang pagkakakulong sa isang sistemang pinamumunuan ng mga taong tulad ni Samuel. Hindi niya magawang suwayin ang nakatatandang opisyal dahil alam niyang ang anumang pagtutol ay maaaring maging dahilan ng pagkasira ng kanyang karera. "Luis," biglang sabi ni Samuel na tila napansin ang kanyang katahimikan. "Huwag mong sabihin sa akin na nagdadalawang isip ka. Tandaan mo, kung gusto mong mabuhay sa trabahong ito, kailangan mong malaman kung paano gamitin ang kapangyarihan mo. Kung hindi, ikaw ang tatapakan." Napatingin si Luis sa kanyang kasamahan. Sa sandaling iyon, parang isang tanong ang bumangon sa kanyang isipan. Ano ang halaga ng kapangyarihan kung ang gamit nito ay para lamang sa sarili? Ngunit tulad ng dati, hindi niya masagot ang tanong na iyon. Sa kabila ng kanyang mga pangamba, isang bagay ang naging malinaw kay Luis. Ang sistema kung saan sila nagtatrabaho ay hindi kasing linis ng inaasahan niya. At si Samuel, isang tao na tila walang takot sa anumang batas o parusa, ay isang malinaw na halimbawa ng kabulukan sa kanilang hanay. Ngunit ang tanong ay nananatili, kailan niya makakaya ang lakas ng loob upang baguhin ito? Kinabukasan, habang nananatiling sariwa sa isipan ni Lucia ang mapait na alaala ng nakaraang gabi, isang tawag mula kay Helen ang gumising sa kanya mula sa pagkakalugmok. Nang marinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang kaibigan, naramdaman niyang tila may bahagyang gumagaan sa kanyang kalooban. "Lucia," bungad ni Helen, ang boses ay puno ng determinasyon. "Nakausap ko ang isang organisasyon na tumutulong sa mga kababaihan, lalo na sa mga biktima ng pang-aabuso. Sila ang pwedeng tumulong sa iyo para makahanap ng hustisya." "Talaga ba, Helen?" tanong ni Lucia, halatang nagdadalawang isip pa rin. "Pero kaya ba nilang labanan ang isang pulis? Lalo na si Samuel? Lucia, alam kong mahirap ito, pero hindi mo ito kailangang gawin mag-isa," sagot ni Helen. "Sasamahan kita, at hindi lang sila tutulong, kundi ipaglalaban nila ang karapatan mo." Dahil sa sinseridad ni Helen, nagpasya si Lucia na ituloy ang laban. Kinontak nila ang Women's Rights Organization at na-schedule ang pagbisita nila sa opisina nito sa parehong araw. Hapon nang dumating si Lucia at Helen sa opisina ng Women's Rights Organization, isang kilalang grupo na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang babae na may maikling itim na buhok at propesyonal na kasuotan. Siya si Rose, ang tagapangasiwa ng organisasyon. "Lucia," bati ni Rose, na halatang may mahabaging puso ngunit determinadong personalidad. "Salamat sa pagpunta. Narinig ko na ang kwento mo mula kay Helen. Huwag kang mag-alala, narito kami para tulungan ka." Habang nakaupo sa isang maliit ngunit maayos na opisina, nagsimula si Lucia na ilahad ang buong kwento. Mula sa unang saglit na nilapitan siya ni Samuel, hanggang sa walang pakundangang paghalughog nito sa kanyang bag, at ang kahihiyan na kanyang dinanas nang itaas nito ang kanyang damit. Habang nagsasalaysay siya, hindi niya napigilang muling maluha, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. "Lucia, hindi ka nag-iisa," mariing sabi ni Rose matapos marinig ang lahat. "Ang ginawa sa iyo ni Samuel ay hindi katanggap-tanggap, at sisiguraduhin naming mapapanagot siya. May makikilala kang abogado namin, si Pablo. Siya ang hahawak ng kaso mo." Sa puntong iyon, pumasok si Pablo, isang kalmado, ngunit matatag na lalaki na nasa mid-30s. May dala siyang notebook at mga dokumento, handang makinig at tulungan si Lucia. "Magandang hapon, Lucia," bati niya. "Huwag kang mag-alala. Ikwento mo lang sa akin ang lahat ng detalye. Ang bawat impormasyon ay makakatulong sa kaso." Muling inilahad ni Lucia ang mga nangyari at itinala ni Pablo ang bawat detalye. Hindi pinalampas kahit ang pinakamaliit na bagay. Sa bawat saglit na nagsasalita si Lucia, naramdaman niyang may nakikinig, hindi lamang para sa pakikiramay, kundi upang tunay siyang tulungan. "Lucia," sabi ni Pablo matapos siyang pakinggan, "ang unang hakbang ay ang pagsusumite ng formal na reklamo laban kay Samuel.
Sa tulong ni Rose at ng aming organisasyon, sisiguraduhin naming hindi ka mahihirapan. Ngunit kailangan din nating magtipon ng ebidensya. May mga witnesses ba sa nangyari? Napaisip si Lucia. May mga tao sa paligid ng mangyari iyon, pero hindi ko sila kilala. Sagot niya. Lahat sila ay nanood lamang. Ito ang gagawin natin. Sagot ni Rose. Magtutulungan tayo para mahanap ang mga posibleng witnesses. Kasabay nito, sisiguraduhin naming ligtas ka mula sa anumang ganti ni Samuel. Napaka-importante ng laban na ito, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng posibleng maging biktima pa niya. Nagbigay iyon ng liwanag kay Lucia. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, naramdaman niyang may mga taong tunay na nagmamalasakit at handang sumama sa kanya sa laban. Ang takot na dati humahawak sa kanya ay unti-unting napalitan ng tapang. Pagkatapos ng mahabang talakayan, umuwi si Lucia kasama si Helen. Habang nasa biyahe, tahimik si Lucia, ngunit sa loob-loob niya, muling tumitibok ang panibagong pag-asa. Hindi na siya mag-iisa sa laban. Sa tulong ni Helen, Rose at Pablo, sisimulan na niya ang daan tungo sa hustisya. Ang araw ay tila karaniwang umikot sa busy na kalye ng Maynila. Mga vendor sa gilid ng kalsada, estudyanteng nagmamadali, at mga magulang na naghatid ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Isa sa kanila ay si Clara, isang simpleng ina na naglakad papunta sa malapit na parke upang magpahinga bago magtungo sa palengke. Bitbit niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng ilang personal na gamit at kaunting pera para sa pangaraw-araw na gastusin. Habang nakaupo si Clara sa bangko, humihinga ng malalim upang makapagpahinga, biglang lumapit si Samuel kasama si Luis. Pareho silang nakasuot ng uniforme at ang presensya nila ay agad na nakatawag pansin sa mga tao sa paligid. Ang malamig na tingin ni Samuel ay tila nagsasabi ng hindi magandang balak. Magandang umaga, bati ni Samuel, ngunit ang tono niya ay walang kabutihang dala. May ulat kaming natanggap na may mga kahina-hinalang tao sa lugar na ito. Maaari ba naming makita ang laman ng bag mo? Nagulat si Clara at bahagyang natakot. Pasensya na po sir, pero wala po akong ginagawang masama. Naghihintay lang po ako rito saglit. Ngunit si Samuel, tila hindi interesadong makinig, ay mabilis na inabot ang bag ni Clara. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi mo. Malamig niyang sabi, walang paggalang sa dignidad ng babae. Pilit niyang binuksan ang bag at naghalughog sa harap ng mga tao. Sir, wala po kayong karapatang gawin iyan. Sigaw ni Clara, ngunit tila bingi si Samuel. Isang malupit na kilos at nagkalat ang mga gamit ni Clara sa sahig. Isang maliit na coin purse, mga larawan ng kanyang pamilya, at isang supot ng candy na para sana sa kanyang mga anak. Napahawak si Clara sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang takot at kahihiyan. Habang nanonood ang ilang tao, ang ilan ay nagsimulang magbulong-bulungan. Nakakaawa naman, sabi ng isang matandang lalaki. Bakit naman ganoon na lang kung tratuhin siya? Siguro may ginawang masama yan. Sagot naman ng isa na tila sumasang-ayon sa ginawa ni Samuel. Habang nagpapatuloy ang eksena, tumulo ang mga luha ni Clara. Wala po talaga akong ginagawang masama. Nanginginig niyang sabi, sinusubukang ipunin ang kanyang mga gamit. Ngunit sa halip na tumigil, tila mas lalong nagpakita ng kapangyarihan si Samuel, pinalalabas na ginagawa niya ang kanyang trabaho. Si Luis, na nasa tabi lamang ni Samuel, ay tahimik na nanonood. Alam niyang mali ang ginagawa ng kanyang kasamahan. Ngunit tulad ng dati, ang takot na harapin ang kapangyarihan ni Samuel at ang impluwensya nito sa kanilang unit ay nagpatigil sa kanya. Nakuyom niya ang kanyang mga kamay, pilit na pinipigilan ang damdamin, ngunit wala siyang nagawa upang pigilan ang sitwasyon. Matapos halughugin ang bag at makita na wala itong kahina-hinala, walang kahit anong paghingi ng paumanhin si Samuel. Sa susunod, siguraduhin mong hindi ka kahina-hinala.
sabi niya, bago niya iniwan si Clara na naiwan sa gitna ng kalye. Umiiyak habang tinutulungan ng ilang tao na ipunin ang kanyang mga gamit. Sa kabilang banda, si Lucia ay abala sa Women's Rights Organization nang dumating ang balita tungkol kay Clara. Si Rose ang unang nagsabi sa kanya tungkol sa bagong insidente. Lucia, may bagong ulat ng pang-aabuso mula kay Samuel, sabi nito. Isang ina ang naging biktima sa isang busy na kalye kaninang umaga. Nag-init ang pakiramdam ni Lucia habang naririnig ang mga detalye ng ginawa ni Samuel kay Clara. Naramdaman niya ang sakit at galit na parang bumalik ang sariling karanasan. Hindi na talaga siya tumitigil. Galit na, sabi ni Lucia. Mas lalong kailangan nating ipaglaban ang kaso. Hindi siya dapat magpatuloy sa ganitong klaseng pang-aabuso. Sa sandaling iyon, mas tumibay ang determinasyon ni Lucia. Ang narinig niyang kwento ni Clara ay nagpatunay na tama ang kanyang desisyon. Hindi lamang ito laban para sa sarili, kundi para rin sa mga tulad ni Clara na walang lakas ng loob na lumaban. Sa isip niya, walang sino man ang dapat magtiis ng ganitong klaseng pang-aabuso. Habang si Lucia ay abala sa pagsasaayos ng kanyang kaso, kasama ang Women's Rights Organization, ang kanyang asawa na si Alexander ay tahimik ngunit masigasig na nagtatrabaho sa kanyang sariling paraan upang tulungan ang laban ng asawa. Matagal nang kilala ni Alexander si Lucia bilang isang matapang at maprinsipiong babae. Kaya't nang marinig niya ang lahat ng nangyari, hindi siya nagdalawang isip na sumuporta. Sa isang gabi, habang tahimik na umiinom ng kape sa kanilang sala, binuksan ni Alexander ang kanyang laptop at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Samuel. Sinubukan niyang maghanap ng iba pang biktima gamit ang social media at mga online forum. Umaasa na maaaring may ibang tao na handang magbahagi ng kanilang karanasan. Pagkaraan ng ilang oras, isang post sa isang women's forum ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kwento ay isinulat ng isang estudyanteng nagngangalang Marina. Ang kanyang salaysay ay naglalarawan ng halos kaparehong insidente. Isang pulis na may malamig na tingin, walang habas na ng inspeksyon sa kanya, at hinubaran ng dignidad sa harap ng publiko. Binasa ni Alexander ang post ng ilang ulit. Sinisigurado sa sarili na ito'y tumutukoy kay Samuel. Nagdesisyon siyang makipag-ugnayan kay Marina. Sinubukan niyang padalhan siya ng mensahe. Maingat na nagpapakilala bilang asawa ng isang biktima at ipinaliwanag ang kanilang hangaring labanan ang pang-aabuso ni Samuel. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, dumating ang tugon ni Marina. Sa una, halata ang pagdadalawang isip nito. Paano ako makakatiyak na totoo ang sinasabi mo? Tanong niya sa mensahe. Mabilis na sumagot si Alexander. Naiintindihan ko ang takot mo, Marina. Hindi madaling magtiwala, lalo na kung ikaw mismo ang naging biktima. Pero hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Gusto lang naming tumulong para maitama ang mali. Nagpasya si Marina na makipagkita kay Alexander sa isang tahimik na cafe malapit sa kanyang universidad. Kinabukasan, dumating si Alexander kasama si Rose mula sa Women's Rights Organization. Nakasuot ng simpleng bestida si Marina at halata ang kaba sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila nito, pinilit niyang harapin ang sitwasyon. Maraming salamat sa pagpayag na makipag-usap, sabi ni Alexander habang pinaupo si Marina. Alam naming hindi ito madali para sa iyo. Tahimik si Marina sa simula. Tila nag-aalinlangan pa rin. Ngunit unti-unti, binuksan niya ang kanyang kwento. Ilang buwan na ang nakalipas. Simula niya, pauwi ako mula sa evening class. Bigla akong pinara ng isang pulis at sinabi niyang kahawig ko raw ang isang sospek sa nakawan. Noong una, akala ko ginagawa lang niya ang trabaho niya pero naputol si Marina. Nanginginig ang kamay habang sinasabi ang susunod na bahagi. Hindi niya ako hinayaan magpaliwanag. Pilit niyang pinapasok ang kamay niya sa bag ko. At nang wala siyang makita, sinabi niyang kailangan niya akong inspeksyonin ng personal. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
Sobrang takot ako noon. Sa bawat salaysay ni Marina, mas lalong naramdaman ni Alexander ang galit laban kay Samuel. Tumango si Rose at sinabi, "Marina, ang nangyari sa iyo ay hindi mo kasalanan. Karapatan mong igiit ang iyong dignidad. At kung handa ka, pwede kang maging bahagi ng kaso laban sa kanya." "Pero paano kung malaman niya na sumali ako?" tanong ni Marina, halatang nag-aalala. "Ayokong madamay ang pamilya ko." Sa isang gabi, habang tahimik na umiinom ng kape sa kanilang sala, binuksan ni Alexander ang kanyang laptop at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Samuel. Sinubukan niyang maghanap ng iba pang biktima gamit ang social media at mga online forum. Umaasa na maaaring may ibang tao na handang magbahagi ng kanilang karanasan. Pagkaraan ng ilang oras, isang post sa isang women's forum ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kwento ay isinulat ng isang estudyanteng nagngangalang Marina. Ang kanyang salaysay ay naglalarawan ng halos kaparehong insidente. Isang pulis na may malamig na tingin, walang habas na ng inspeksyon sa kanya, at hinubaran ng dignidad sa harap ng publiko. Binasa ni Alexander ang post ng ilang ulit. Sinisigurado sa sarili na ito'y tumutukoy kay Samuel. Nagdesisyon siyang makipag-ugnayan kay Marina. Sinubukan niyang padalhan siya ng mensahe. Maingat na nagpapakilala bilang asawa ng isang biktima at ipinaliwanag ang kanilang hangaring labanan ang pang-aabuso ni Samuel. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, dumating ang tugon ni Marina. Sa una, halata ang pagdadalawang isip nito. "Paano ako makakatiyak na totoo ang sinasabi mo?" tanong niya sa mensahe. Mabilis na sumagot si Alexander. "Naiintindihan ko ang takot mo, Marina. Hindi madaling magtiwala, lalo na kung ikaw mismo ang naging biktima. Pero hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Gusto lang naming tumulong para maitama ang mali." Nagpasya si Marina na makipagkita kay Alexander sa isang tahimik na cafe malapit sa kanyang universidad. Kinabukasan, dumating si Alexander kasama si Rose mula sa Women's Rights Organization. Nakasuot ng simpleng bestida si Marina at halata ang kaba sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila nito, pinilit niyang harapin ang sitwasyon. "Maraming salamat sa pagpayag na makipag-usap," sabi ni Alexander habang pinaupo si Marina. "Alam naming hindi ito madali para sa iyo." Tahimik si Marina sa simula, tila nag-aalinlangan pa rin. Ngunit unti-unti, binuksan niya ang kanyang kwento. "Ilang buwan na ang nakalipas. Simula niya, pauwi ako mula sa evening class. Bigla akong pinara ng isang pulis at sinabi niyang kahawig ko raw ang isang suspek sa nakawan. Noong una, akala ko ginagawa lang niya ang trabaho niya pero..." Naputol si Marina. Nanginginig ang kamay habang sinasabi ang susunod na bahagi. "Hindi niya ako hinayaan magpaliwanag. Pilit niyang pinapasok ang kamay niya sa bag ko. At nang wala siyang makita, sinabi niyang kailangan niya akong inspeksyonin ng personal. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sobrang takot ako noon." Sa bawat salaysay ni Marina, mas lalong naramdaman ni Alexander ang galit laban kay Samuel. Tumango si Rose at sinabi, "Marina, ang nangyari sa iyo ay hindi mo kasalanan. Karapatan mong igiit ang iyong dignidad. At kung handa ka, pwede kang maging bahagi ng kaso laban sa kanya." "Pero paano kung malaman niya na sumali ako?" tanong ni Marina, halatang nag-aalala. "Ayokong madamay ang pamilya ko." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Rose. Mariin ngunit mahinahon. "Kami ang bahala sa seguridad mo. Siguraduhin naming protektado ka habang isinasagawa ang proseso." Bagamat halatang takot pa rin, napilitan si Marina na sumang-ayon. "Kung makakatulong ito para mapigilan ang ginagawa niya, handa akong magbigay ng testimonya," sabi niya. Napangiti si Alexander, bakas ang pasasalamat sa kanyang mukha. Matapos ang pulong, inihatid ni Alexander ang testimonya ni Marina kay Lucia. Nang marinig ni Lucia ang kwento, hindi niya napigilang mapaluha. Ang dami na pala niyang nagawang ganito. Bulong niya, habang mariing pinanghahawakan ang mga papel na may salaysay ni Marina. "Lucia," sabi ni Alexander, hawak ang kanyang kamay.
Hindi na tayo nag-iisa. Habang mas lumalapit tayo sa katotohanan, mas malakas ang laban natin. Sa tulong ng Women's Rights Organization, naging bahagi na ng kaso ang pahayag ni Marina. Ang kanyang kwento ay hindi lamang nagdagdag ng lakas sa laban ni Lucia, kundi nagbigay rin ng pag-asa sa iba pang posibleng biktima na magsalita. Habang patuloy ang laban ni Lucia, hindi nagpatumpik-tumpik si Alexander sa paghahanap ng iba pang posibleng biktima ni Samuel. Alam niyang mas magiging matibay ang kaso kung mas maraming tao ang magpapatunay ng mapanirang pang-aabuso ng pulis na ito. Sa pag-usad ng mga araw, isang kwento ang muling lumitaw mula sa social media. Si Caroline, isang kahera sa isang malaking supermarket, ay nagbahagi ng kanyang karanasan sa isang lumang post. Isinalaysay niya kung paanong inakusahan siya ni Samuel ng pagnanakaw na nauwi sa publiko niyang kahihiyan sa harap ng mga katrabaho at customer. Binasa ni Alexander ang kwento ni Caroline nang paulit-ulit, ramdam ang bigat ng kanyang naramdaman habang sinisikap na unawain ang kabuuan ng kanyang pinagdadaanan. Mabilis niyang sinubukang makipag-ugnayan kay Caroline, ipinaliwanag na asawa siya ni Lucia at nagtutulungan sila ng Women's Rights Organization upang ihinto ang pang-aabuso ni Samuel. Kinabukasan, nagkita sina Alexander at Caroline sa isang maliit na cafe malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Tahimik si Caroline nang pumasok, suot ang isang simpleng polo at slacks. Bagamat baka sa kanyang mukha ang kaba, sinikap niyang maging matapang. "Salamat sa pagpunta, Caroline," bati ni Alexander habang inabot ang isang tasa ng kape sa kanya. "Alam kong hindi madaling balikan ang nangyari." Tumango si Caroline, ngunit halatang hindi pa rin siya kampante. "Mahirap," sagot niya ng mahina. "Pero kung makakatulong ito sa iba, handa akong subukan." Unti-unting nagkwento si Caroline tungkol sa kanyang naranasan. "Noon yun, matapos ang shift ko," sabi niya, "bigla na lang akong nilapitan ng isang pulis sa harap ng lahat. Sinabi niyang nakita raw akong may tinatago. Hindi ako makapaniwala. Sinubukan kong magpaliwanag pero hindi siya nakinig. Hinila niya ang bag ko at nagkalat ang mga gamit ko sa harap ng mga kasamahan ko. Para bang wala akong dangal." Napatigil siya, pinunasan ng mga luha na biglang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang sakit ng ginawa niya, para akong wala ng mukhang maihaharap sa mga tao, pero walang makapigil sa kanya, kahit mali na ang ginagawa niya. Matapos makinig sa kwento ni Caroline, hinikayat siya ni Alexander na makipagtulungan sa Women's Rights Organization. "Kailangan namin ng testimonya mo, Caroline," sabi niya. "Ang boses mo ay makakatulong para hindi na niya magawa ito sa iba." Bagamat natatakot sa posibilidad ng ganti ni Samuel, nagdesisyon si Caroline na sumali sa laban. "Kung ito ang paraan para matigil siya, gagawin ko," mariing sabi niya. "Hindi ko hahayaang mangyari ito ulit, lalo na sa iba." Dinala ni Alexander si Caroline sa opisina ng Women's Rights Organization, kung saan sinalubong siya ni Lucia, Rose at Pablo. Habang ibinabahagi ni Caroline ang kanyang kwento, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Lahat ng naroroon ay nagpakita ng suporta at pangunawa, habang inaayos ni Rose at Pablo ang mga detalye ng kaso. Dumating si Clara, ang ina na kamakailan lang ay biktima rin ni Samuel. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay tila napalitan ng tapang. "Gusto kong sumama," sabi ni Clara. "Hindi ako papayag na manahimik habang ginagawa niya ito sa iba." Nagkatinginan ang mga babae sa silid, sina Lucia, Marina, Caroline at Clara. Sa kabila ng kanilang magkakaibang kwento, pinagbuklod sila ng isang layunin, ang makamit ang hustisya laban kay Samuel. Sa bawat isa, naroon ang lakas ng loob na ipaglaban hindi lang ang kanilang mga karapatan, kundi pati ang mga posibleng biktima pa sa hinaharap. Mula sa maliit na grupo, nabuo ang isang malakas na alyansa. Sama-sama nilang nilapitan ang Women's Rights Organization
upang opisyal na magsampa ng reklamo laban kay Samuel. Sa ilalim ng gabay ni Rose at Pablo, inisa-isa nilang inihanda ang kanilang mga testimonya. Bawat detalye ay mahalaga upang maipakita ang pattern ng pang-aabuso. Habang pinapanood ni Alexander si Lucia na nag-aayos ng mga dokumento, napangiti siya. Ang dating babae na pinanghinaan ng loob ay ngayon isang haligi ng lakas na nagsisilbing inspirasyon hindi lamang para sa kanilang grupo, kundi para sa iba pang mga biktima na natatakot magsalita. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang konsensya ni Luis. Ang mga alaala ng mga ginawa ni Samuel, ang panghahamak kay Lucia, ang pang-aabuso kay Clara, at ang hindi mabilang pang-insidente ng pang-aabuso ng kapangyarihan ay hindi niya matakasan. Ang mga oras na nanatili siyang tahimik, nagbubulag-bulagan sa mga mali, ay unti-unting nagpapabigat sa kanyang puso. Ramdam niya ang pagkabasag ng kanyang sariling prinsipyo, isang bagay na matagal niyang pinanghawakan bilang isang bagong opisyal. Isang umaga, habang nakaupo siya sa break room ng kanilang presinto, pumasok si Raul, isang veteranong pulis na kilala sa kanyang prinsipyo at patas na pagtrato sa lahat. Umupo si Raul sa tabi ni Luis. Hawak ang isang tasa ng kape. "Luis," bonggad ni Raul habang tumingin ito diretso sa kanya. "Napapansin kong hindi ka na mapakali nitong mga nakaraang araw. Ano ba ang gumugulo sa'yo?" Tahimik si Luis sa simula, ngunit hindi niya nagawang magtago. Bumuntong hininga siya at sinabi, "Raul, hindi ko na kaya. Ang mga ginagawa ni Samuel, mali na, pero hindi ko alam kung paano ko siya pipigilan. Siya ang nakatataas at may connection siya sa mga nasa itaas." Tumango si Raul, halatang naiintindihan ang takot ni Luis. "Luis, alam kong mahirap tumayo para sa tama, lalo na kung ang kaharap mo ay isang taong may kapangyarihan. Pero tandaan mo, kapag nanatili kang tahimik, kasabwat ka rin sa kasamaan. Kung gusto mong mabago ang sistema, dapat magsimula iyon sa'yo." Ang mga salitang iyon ay parang dagok kay Luis. Matagal siyang nag-isip, ngunit ramdam niya na tama si Raul. "Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung gantihan niya ako?" tanong ni Luis, puno ng takot. "Luis, walang tunay na pagbabago kung walang sakripisyo," sagot ni Raul. "Pero kung alam mong tama ang ginagawa mo, mas matimbang iyon kaysa sa anumang takot." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya si Luis na gumawa ng hakbang. Tumawag siya sa opisina ng Women's Rights Organization at hiniling na makipagkita kina Rose at Pablo. Hindi naging madali ang desisyon, ngunit alam niyang kailangan niyang simulan ang laban na matagal niyang iniiwasan. Kinabukasan, nagpunta si Luis sa opisina ni Rose. Nang makita siya ng mga ito, halatang nagulat sila. "Luis?" tanong ni Rose. "Ikaw ba ay..." "Oo," putol ni Luis. "Kailangan kong magsalita. Hindi ko na kayang manahimik sa lahat ng mga ginagawa ni Samuel." Pinapasok siya ni Rose at Pablo sa isang tahimik na silid kung saan inilabas ni Luis ang lahat ng kanyang nalalaman. "Mula pa noon, alam kong mali na ang ginagawa niya," panimula ni Luis. "May mga pagkakataon na ginamit niya ang uniforme namin para takutin ang mga vendor. Pinalalabas niyang gumagawa sila ng ilegal na bagay para makakuha siya ng pera. Pero ang pinakamasakit ay ang ginawa niya kay Lucia at Clara. Hindi ko alam kung paano ko hinayaan yon." Habang nagsasalaysay si Luis, inilahad niya ang detalye ng bawat insidente. Ang pagsasamantala ni Samuel sa mga mahihina, ang pananakot sa mga inosenteng tao, at ang walang habas nitong paggamit ng kapangyarihan para sa sariling kapakinabangan. Tahimik na nakinig sina Rose at Pablo, bawat detalye ay maingat nilang isinusulat. "Luis," sabi ni Rose matapos ang kwento niya, "napakalaking bagay ng ginawa mong ito. Alam naming hindi ito madaling desisyon para sa iyo." Tumango si Luis. Baka sa mukha ang kaba, ngunit puno ng determinasyon. "Kailangan na itong matapos. Hindi na ako papayag na magpatuloy pa ang ginagawa niya. Ako na mismo ang tatayo,
bilang saksi laban sa kanya. Kanaba! Nagpakita ng pasasalamat si Pablo. Ang testimonya mo bilang isang kasamahan niya ay magiging napakahalaga. Sisiguraduhin naming protektado ka habang dinidinig ang kaso. Sa gabing iyon, umuwi si Luis na tila may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Bagamat alam niyang mahirap ang magiging laban, naramdaman niya ang kakaibang gaan ng loob. Ang kanyang katahimikan na dati nagpapabigat sa kanya ay napalitan ng tapang. Sa unang pagkakataon, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Sa tulong ng Women's Rights Organization, isang detalyadong artikulo tungkol sa mga akusasyon laban kay Samuel ang inilathala sa isang kilalang pahayagan. Bagamat maingat na iningatan ang identidad ng mga biktima, ang artikulo ay puno ng malinaw na mga detalye tungkol sa mga insidente ng pang-aabuso ng pulis na si Samuel. Kasama rin dito ang kwento ng tapang ng mga biktima na lumantad upang magsalita. Ang headline ng artikulo ay nagbigay ng matinding epekto. Isang pulis, inakusahan ng pang-aabuso. Mga biktima nagsanib para sa katarungan. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang balita, hindi lamang sa mga pahayagan kundi pati na rin sa social media. Ang mga komentaryo mula sa publiko ay nagpalakas sa laban ni na Lucia at ng iba pang biktima. Hindi ko akalaing ganito kabilis kakalat ang balita, ani Lucia habang hawak ang pahayagan. Habang binabasa niya ang artikulo, hindi niya maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Takot, galit, ngunit higit sa lahat, tapang. Lucia, sabi ni Helen na nasa tabi niya, tignan mo ang mga komento sa post nila sa social media. Ang daming sumusuporta sa iyo at sa ibang biktima. Hindi ka nag-iisa. Binasa ni Lucia ang ilang komento mula sa mga tao. May mga nagsasabing, huwag kayong titigil. Narito kami para sumuporta. Ang iba naman ay nagsabi, dapat lang maparusahan ang mga ganitong tao sa uniforme. Hindi sila ang batas. Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Lucia ng dagdag na lakas para ipagpatuloy ang laban. Sa kabilang banda, si Samuel, habang nasa kanyang opisina, ay tila hindi makapaniwala nang mabasa ang artikulo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit habang binabasa ang bawat linya. Paano nila nagawang ilabas ito? Sigaw niya, itinapon ang pahayagan sa mesa. Ang init ng kanyang ulo ay halatang hindi mapapawi ng simpleng paliwanag. Isa sa mga kasamahan niya ang sumubok na kausapin siya. Samuel, baka dapat mag-ingat ka sa mga susunod mong kilos. Mukhang seryoso ang mga akusasyon. Walang sino man ang kayang magpatumba sa akin. Mariing sagot ni Samuel, ngunit halata sa kanyang boses ang kaba. Alam niyang iba na ang sitwasyon ngayon. Nasa mata na ng publiko ang kanyang pangalan. Habang kumakalat ang balita, ang Women's Rights Organization ay naglabas ng pahayag bilang suporta sa mga biktima. Si Rose, ang tagapangasiwa, ay nagsabi sa isang panayam, ang tapang ng mga biktima ay inspirasyon para sa marami. Sa kabila ng takot at banta, pinili nilang lumantad upang labanan ang pang-aabuso. Narito kami upang siguruhin na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban para sa hustisya. Pinanood ni na Lucia, Marina, Caroline at Clara ang panayam ni Rose mula sa isang silid sa opisina ng organisasyon. Ang mga salita ni Rose ay tila isang mapanatag na yakap sa kanilang takot. Napatingin sila sa isa't isa at kahit walang sino man ang nagsalita, naramdaman nilang lahat ang pagkakaisa at suporta sa kanilang grupo. Handa ka na ba, Lucia? Tanong ni Alexander habang inihahanda niya ang mga dokumento ni Lucia para sa paparating na mga legal na hakbang. Hindi ko alam kung may sapat na lakas ako, sagot ni Lucia, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Pero alam kong hindi ko na ito pwedeng bitawan. Mas malaki ang laban na ito kaysa sa sarili ko. Tumango si Alexander, hawak ang kamay ni Lucia. At hindi mo kailangang mag-isa. Narito kami para sa iyo. Sa kabila ng patuloy na takot, nanatiling matatag si Lucia at ang iba pang mga biktima.
Ang mga pagsubok na kinaharap nila ay nagbigay daan upang mas tumibay ang kanilang loob. Ang mga sumusuporta mula sa publiko, ang pahayag ng Women's Rights Organization, at ang kanilang sariling tapang ay nagsilbing sandigan nila laban sa mga hamon. Ang balita ay naging simula ng pagbabago, hindi lamang para kay Lucia kundi para sa lahat ng mga biktima ni Samuel. Pinatunayan nilang ang sama-samang pagtindig para sa tama ay may kakayahang magbukas ng daan patungo sa hustisya. Ang araw ay tila mas mabilis ang paglipas para kay Lucia at sa grupo ng mga biktima. Habang papalapit ang araw ng paglilitis, naging abala sina Rose at Pablo sa pagtitipon ng ebidensya at pagsasaayos ng bawat detalye para sa kaso. Ang bawat hakbang ay maingat nilang isinagawa. Alam nilang mahalaga ang bawat bahagi ng paghahanda. Sa isang malaking silid sa opisina ng Women's Rights Organization, nagtipon ang lahat ng biktima, sina Marina, Caroline at Clara, kasama si Lucia at ang abogadong si Pablo. May dalang makapal na folder si Pablo na puno ng dokumento, larawan, at iba pang ebidensya laban kay Samuel. Ang lahat ng ito, panimula ni Pablo habang inilalabas ang mga dokumento, ay magsisilbing pundasyon ng ating kaso. Ngunit ang testimonya ninyo ang magiging pinakamatibay na bahagi ng laban na ito. Nagpalitan ng tingin ng mga biktima. Bagamat halata ang kaba sa kanilang mga muka, bakas din ang tapang na unti-unting nabubuo sa kanilang mga puso. Ang unang bahagi ng briefing ay nakatutok sa pag-aaral ng bawat detalye ng kanilang mga pahayag. Pinatindig ni Pablo ang bawat isa. Simula kay Marina. Sabihin mo ang buong kwento mo, mula umpisa hanggang dulo, sabi ni Pablo. Huwag kang magmadali. Ikwento mo ito na parang kaharap mo ang hukom. Tumayo si Marina, halatang kinakabahan. Ngunit habang nagsasalita siya, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang kanyang kumpiyansa. Inilahad niya kung paano siya inabuso ni Samuel at kung paanong ginamit nito ang kapangyarihan upang gipitin siya. Paano mo naramdaman na hindi ka ligtas? Tanong ni Pablo matapos ang pahayag ni Marina. Nang sinabi niyang wala akong karapatang tumanggi. Sagot ni Marina, ang boses niya ay matatag. Para bang wala akong pagpipilian kundi sumunod. Sunod si Caroline na halos maiyak habang iniuulat ang kanyang kwento. Ngunit sa kabila ng kanyang emosyon, nagawa niyang maging malinaw sa kanyang salaysay. Pinahiya niya ako sa harap ng mga tao. Sinira niya ang dignidad ko, sabi niya. Ngunit hindi na ako papayag na mangyari ulit ito sa iba. Si Clara naman ang huling nagbigay ng pahayag. Bagamat halata ang bigat ng kanyang pinagdaanan, nanatiling matatag ang kanyang tindig. Hindi ko naisip na may lakas ako para humarap dito. Pero alam kong kailangan ko itong gawin para sa mga anak ko. Ayokong matakot sila sa mga pulis dahil lang sa mga kagaya niya. Bukod sa mga biktima, si Luis ay sumailalim din sa espesyal na briefing. Tahimik siyang nakikinig habang ipinaliwanag ni Pablo kung paano dapat siya magbigay ng pahayag bilang saksi. Luis, sabi ni Pablo, ang testimonya mo ay mahalaga dahil ikaw mismo ang nakasaksi sa ginagawa ni Samuel. Ngunit asahan mong susubukan ng depensa na i-discredit ka. Handa ka na ba? Tumango si Luis, bagamat halatang kinakabahan pa rin. Oo, handa na ako. Hindi na ako papayag na magbulag-bulagan pa. Sa parehong araw, siniguro ni Rose na protektado ang lahat ng biktima at saksi mula sa posibleng banta ni Samuel. Nakipag-ugnayan siya sa mga lokal na awtoridad upang magbigay ng seguridad sa mga biktima at siniguro niyang walang makakaabot kay Samuel ng anumang impormasyon na maaaring magamit laban sa kanila. Habang umaabot sa gabi ang briefing, nagtipon-tipon ang lahat para sa isang huling talakayan. Tumayo si Lucia sa gitna ng silid, hawak ang kamay ng asawang si Alexander. Lahat tayo ay dumaan sa matinding sakit at takot dahil kay Samuel. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng tapang. Pero nandito tayo ngayon dahil pinili nating lumaban. Hindi natin kailangang matakot. Nandito tayo para sa isa't isa. Ang mga salitang iyon
ay tila nagbigay ng liwanag sa lahat. Tumayo si Marina, si Caroline, at si Clara. Bawat isa ay tumango bilang tanda ng kanilang suporta. Maging si Luis, bagamat isang saksi lamang, ay ramdam ang inspirasyon mula kay Lucia. Habang papalapit ang araw ng paglilitis, naging mas matatag si Lucia. Sa tulong ng kanyang pamilya, kaibigan at ng grupo ng biktima, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Sa halip, isa siyang bahagi ng mas malawak na kilusan na naglalayong wakasan ng pang-aabuso at kawalan ng hustisya. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Lucia, ng mga biktima at ng Women's Rights Organization. Ang araw ng paglilitis ay puno ng tensyon. Ngunit dala rin nito ang pag-asa na mabibigyan ng hustisya ang lahat ng naabuso ni Samuel. Sa loob ng courtroom, punong-puno ang bawat upuan. Mga abogado, kaanak ng mga biktima, miyembro ng media at ilang miyembro ng publiko na sumusuporta sa laban. Si Lucia at ang kanyang mga kasama, sina Marina, Caroline, Clara at Luis ay tahimik na nakaupo sa harap. Kasama nila si Pablo at Rose na nagsilbing gabay at tagapagtanggol nila mula simula. Ang unang bahagi ng paglilitis ay inumpisahan ng prosekusyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangkalahatang larawan ng kaso. Tumayo si Pablo, ang boses niya ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ang kasong ito ay tungkol sa sistematikong pang-aabuso ng kapangyarihan ng isang pulis na dapat sana'y tagapagtanggol ng batas. Ang testimonya ng mga biktima ay patunay na ang akusadong si Samuel ay lumabag sa kanilang karapatan bilang mamamayan. Sa kabilang panig, ang abogado ni Samuel ay nagpakita ng kumpiyansa. Tila ba naniniwala na madali niyang mababaliktad ang kaso. Ngunit hindi natinag ang grupo ni Lucia. Ang unang tinawag sa witness stand ay si Marina. Tahimik siyang lumapit, halatang kabado ngunit determinado. Nang magsimula siyang magsalaysay, naramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang kwento. Gabi noon, pauwi ako galing sa klase. Panimula niya. Bigla akong pinara ni Samuel. Sabi niya, kailangan niyang inspeksyonin ang bag ko dahil daw kahawig ko ang isang suspek. Sinubukan kong magpaliwanag pero pinilit niya ako. Hinubaran niya ako ng dignidad. Ang abogado ni Samuel ay mabilis na tumayo upang kontrahin ang kanyang pahayag. Marina, wala ka bang kahit anong ebidensya, isang larawan o video na magpapatunay ng sinasabi mo? Napatingin si Marina kay Pablo na tumango upang bigyan siya ng lakas. Wala akong larawan o video, pero hindi ibig sabihin nito na hindi totoo ang nangyari. Sagot niya, ang boses ay puno ng tapang. Hindi ko inimbento ang kwento ko. Alam ko ang naramdaman ko noong gabing iyon. Sunod na tumayo si Caroline. Ang kanyang kwento ay puno ng emosyon habang inilarawan niya kung paano siya pinahiya ni Samuel sa harap ng kanyang mga katrabaho. Pinagbintangan niya akong nagnakaw. Kinalkal niya ang bag ko sa harap ng lahat. Naroon ang manager ko, ang mga kasamahan ko, at ang mga costumer. Pakiramdam ko, parang wala akong halaga. Sinubukang baliin ng abogado ang kanyang kredibilidad. Caroline, may personal ka bang galit kay Samuel? Baka naman gusto mo lang siyang siraan. Tumitig si Caroline sa abogado. Wala akong personal na galit sa kanya. Ang gusto ko lang ay hustisya para sa akin at sa iba pang biktima. Sumunod si Clara, ang ina na nagdusa mula sa pang-aabuso ni Samuel sa isang pampublikong lugar. Sa bawat salita niya, ramdam ng lahat ang sakit at kahihiyan na pinagdaanan niya. Ginawa niya ito habang may mga tao sa paligid. Wala akong nagawa kundi umiyak habang hinihiya niya ako. Sa huling bahagi ng testimonya, si Luis ang tumayo sa witness stand. Habang naglalakad siya, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ngunit sa sandaling magsimula siyang magsalita, nagbago ang lahat. Bilang kasamahan ni Samuel, nakita ko mismo ang marami sa kanyang ginagawa. Simula ni Luis. Ginagamit niya ang kanyang posisyon upang gipitin ang mga tao, ang mga vendor, ang mga simpleng mamamayan, at maging ang mga inosenteng babae. Lahat sila
ay naging biktima ng kanyang pang-aabuso. Nagulat ang abogado ni Samuel, ngunit mabilis na nagtanong, "Luis, bakit ka lang ngayon nagsalita? Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo siya sinumbong noon?" Huminga ng malalim si Luis bago sumagot. "Takot. Alam kong malaki ang impluwensya ni Samuel sa unit namin. Pero ngayong nakikita ko ang dami ng mga nasaktan niya, hindi ko na kayang manahimik." Sinabi rin ni Luis ang tungkol sa mga reklamo laban kay Samuel na hindi itinuloy dahil sa kanyang koneksyon sa mga opisyal. May mga reklamo na laban sa kanya noon, pero palaging nadidismiss. May mga tao sa loob ng sistema na pinoprotektahan siya. Sa huling bahagi ng araw, sinumite ni Pablo ang mga dokumento ng mga naunang reklamo laban kay Samuel. Ito po ang patunay na paulit-ulit na ginawa ni Samuel ang ganitong klaseng pang-aabuso. Hindi ito isang isolated case. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng malinaw na pattern ng kanyang paglabag sa batas. Ang mga ebidensya ay naging matibay na suporta sa mga testimonya ng mga biktima. Kahit ang depensa ay halatang nahirapan sa pagdiskredito sa mga pahayag at dokumento. Sa pagtatapos ng unang araw ng paglilitis, bagamat halata ang pagod sa muka ng mga biktima, nag-uumapaw ang kanilang determinasyon. Nagtitipon-tipon sila sa labas ng korte, kasama si Rose at Pablo na nagpahayag ng kanilang pasasalamat. "Ginawa niyo ang tama," sabi ni Rose. "Ang tapang na ipinakita niyo ngayon ay inspirasyon para sa marami. Hindi lang ito laban ninyo, kundi laban ng lahat ng nagnanais ng hustisya." Nagkatinginan sina Lucia, Marina, Caroline, Clara at Luis. Sa kabila ng takot at hirap, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa araw na iyon, naramdaman nilang unti-unti nang lumalapit ang hustisya. Ang courtroom ay puno ng katahimikan, ngunit naramdaman ang bigat ng tensyon sa hangin. Sa ikalawang araw ng paglilitis, itinampok ang pagtatanghal ng mga ebidensya at argumento mula sa magkabilang panig. Ang tagapagtanggol ni Samuel ay tila bumabawi mula sa matitinding testimonya noong nakaraang araw, ngunit alam ni na Rose at Pablo na nasa kanila ang kalamangan. Tumayo si Rose. Hawak ang mga dokumento na naglalaman ng detalyadong ebidensya laban kay Samuel. Ang kanyang presensya ay puno ng kumpiyansa at bawat salita niya ay tumatagos sa bawat nakikinig. Ang kaso pong ito ay hindi lamang tungkol sa isang biktima, kundi sa maraming boses na matagal nang nanahimik dahil sa takot. Narito ang patunay na hindi lamang ito isang insidente. Ito ay pattern ng sistematikong pang-aabuso. Habang ipinapaliwanag niya ang mga ebidensya, kabilang ang mga naunang reklamo na paulit-ulit na na-dismiss, ibinahagi niya kung paano nagamit ni Samuel ang kanyang impluwensya upang makaiwas sa pananagutan. Isa-isang ipinakita ni Rose ang mga dokumento, pati na rin ang mga litrato at affidavit ng mga biktima. Ang mga naunang reklamo, paliwanag ni Rose, ay hindi nabigyan ng katarungan dahil sa takot at impluwensya. Ngunit ngayon, narito ang mga biktima, buong tapang na lumalaban, upang ituwid ang mali. Ang tagapagtanggol ni Samuel ay pilit na kinu-question ang kredibilidad ng mga dokumento. Ngunit bawat tanong na ibinato nila ay malinaw na sinagot ni Rose, na nagpalakas sa posisyon ng mga biktima. Nang tumayo si Pablo para sa kanyang panapos na pahayag, ramdam ang bigat ng kanyang boses sa bawat sulok ng silid. Ang kasong ito ay isang halimbawa ng kung paano nagagamit ang kapangyarihan upang apihin ang mga mahihina. Panimula niya. Ngunit ito rin ay isang patunay na hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan kung may mga taong handang manindigan. Nagpatuloy si Pablo. Binigyang diin ang halaga ng testimonya ng bawat biktima. Si Marina, si Caroline, si Clara, at maging si Luis. Sila ang mga tunay na bayani ng araw na ito. Hindi nila hinayaan na manahimik ang kanilang mga kwento. Ang kanilang tapang ay nagpapakita ng lakas ng ating sistema ng hustisya. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag,
Tumingin si Pablo sa hukom at sinabi, "Narito kami upang hilingin na ang sistemang ito na itinayo para sa proteksyon ng bawat mamamayan ay maging instrumento ng katarungan. Ang aming mga ebidensya at testimonya ay sapat upang patunayan ang pang-aabuso ni Samuel. Hinihiling naming bigyan ng pagkakataon ang mga biktima na makamit ang hustisya." Matapos ang mahabang talakayan, tumayo ang hukom at binasa ang hanghatol. Matapos ang masusing pagsusuri ng testimonya, ebidensya at argumento mula sa magkabilang panig, ang hukuman ay nagpasya na may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso laban kay Samuel Martinez. Ang mga paratang ng pang-aabuso ng kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao ay nararapat suriin ng mas malalim sa susunod na pagdinig. Nang marinig ang hatol, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng mga biktima. Bagamat hindi pa tapos ang laban, ang desisyong ito ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Pagkalabas ng courtroom, hindi na napigilan ni Marina ang kanyang emosyon. "Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito," sabi niya habang pinunasan ng luha. "Salamat sa inyong lahat." Si Clara ay tumango. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Isang hakbang na lang, makakamit din natin ang hustisya para ito sa lahat ng tulad natin." Nagtipon-tipon ang grupo sa labas ng korte, kasama si Lucia na tila hindi matitinag ang tapang sa kanyang mga mata. "Ito ang unang tagumpay natin," sabi niya. "Pero hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya na nararapat para sa ating lahat." Sa isang maliit na pagtitipon sa opisina ng Women's Rights Organization, pinuri ni Rose ang tapang ng bawat isa. "Hindi madali ang laban na ito," sabi niya. "Pero dahil sa inyong tapang, napakita natin na may pag-asa para sa pagbabago. Ang tagumpay natin ngayon ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat ng biktima ng pang-aabuso." Si Lucia, habang hawak ang kamay ni Alexander, ay nagbigay ng isang huling pahayag. "Nagsimula ang lahat ng ito sa pangarap ko na makuha ang katarungan para sa sarili ko. Pero ngayon, alam kong mas malaki ang laban na ito. Para ito sa lahat ng biktima ng kawalang katarungan. Hindi tayo titigil." Ang courtroom ay napuno ng kaba at pag-asa sa huling araw ng paglilitis. Sa harap ng hukom ay si Samuel, na ngayon ay hindi na makitaan ng dating kumpiyansa at yabang. Sa kaliwa ng korte ay ang grupo ng mga biktima, kasama si Lucia, na tahimik na nag-aantay sa desisyon ng hukuman. Sa kanilang tabi ay sina Rose at Pablo, na tumulong upang dalhin ang kaso sa puntong ito. Muling tumayo ang hukom at tahimik na tumingin sa lahat ng naroroon. Sa kanyang mga kamay ay ang dokumento na naglalaman ng hatol. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng awtoridad habang binabasa ang desisyon. Matapos ang masusing pagsusuri ng lahat ng ebidensya, testimonya at argumento mula sa magkabilang panig, ang hukuman ay dumating sa desisyon. Ang akusado, si Samuel Martinez, ay napatunayang nagkasala ng pang-aabuso ng kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa katahimikan ng silid at narinig ang pagbuntong hininga ng mga biktima. Nagpatuloy ang hukom. Ang hatol ng hukuman ay 5 taong pagkakakulong at permanenteng pagkatanggal sa serbisyo bilang opisyal ng pulisya. Sa sandaling iyon, parang nawala ang bigat na matagal nang dala ng mga biktima. Si Marina ay napaiyak habang si Caroline ay tahimik na napangiti. Halatang hindi pa rin makapaniwala na nagtagumpay sila. Si Clara, ang pinakamatanda sa kanila, ay tumingin sa itaas at tahimik na nagpasalamat. Samantala, si Samuel, na dati puno ng yabang, ay yumuko sa hiya. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa kahit kanino habang dinadala siya ng mga awtoridad palabas ng courtroom. Ang dating makapangyarihang pulis ay ngayon isang tao na nahatulan dahil sa sariling kasalanan. Ang kanyang mga yabang ay napalitan ng katahimikan, tanda ng pagkatalo. Pagkalabas ng courtroom,
nagtipon-tipon ang grupo ng mga biktima sa labas, kasama sina Rose, Pablo at Alexander. Sa kabila ng kanilang pagod at emosyon, bakas sa kanilang mga mukha ang ginhawa at tagumpay. "Lucia," sabi ni Marina habang lumapit ito, "hindi namin magagawa ito kung wala ka. Salamat sa tapang mo na nagbigay din ng lakas sa aming lahat." Sumama si Caroline at Clara sa pagpasalamat. "Salamat din, Alexander," sabi ni Clara. "Kung hindi dahil sa pagsisikap mong hanapin kami, hindi kami magkakaroon ng pagkakataong ito." Ngumiti si Alexander. Hawak ang kamay ni Lucia. "Ang totoo, ang tapang ninyo ang nagdala sa atin dito. Kami lang ang naging instrumento para magkaisa tayong lahat." Sa kabila ng hirap at takot na pinagdaanan niya, naging malinaw kay Lucia na ang laban nila ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng biktima ng pang-aabuso. Sa araw na iyon, siya ay naging simbolo ng lakas ng loob at pagbangon laban sa mga mapang abuso. Habang nakatingin siya sa malayo, hawak ang kamay ni Alexander. Sinabi niya, "Hindi ko akalain na darating tayo sa ganitong tagumpay, pero ito ay paalala na ang hustisya ay maaaring makamit kung tayo'y magtutulungan." Sumang-ayon si Rose. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. "Lucia, ang ginawa mo ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng taong natatakot magsalita. Isa kang inspirasyon." Habang umuuwi si Lucia kasama si Alexander, tumingin siya sa kanilang mga kasama sa sasakyan. Mga biktima na ngayon ay muling natagpuan ang kanilang lakas. Ang kanilang tagumpay ay nagsilbing paalala na ang pagkakaisa at tapang ay maaaring magdala ng katarungan kahit sa pinakamadilim na panahon. Habang iniwan nila ang korte, ang bawat hakbang nila ay may dalang pag-asa para sa isang mas makatarungang kinabukasan. Si Lucia, na nagsimula sa laban para sa sarili, ay ngayon naging boses para sa marami. Sa kanyang puso, alam niyang ang araw na iyon ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago.